Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Bago po tayo magsimula ng ating discussion for today, for our opinion and reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun na rin po, tayo po yung magpapasalamat sa lahat ng ating members, followers, and subscribers at doon po sa lahat ng nanonood ng ating videos. Maraming salamat po and may God bless you all. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa West Philippine Sea at ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dyan during the roundtable discussion at the Daniel Inouye Asia Pacific for Security Studies dyan po sa Hawaii. Yan po yung last leg ng kanyang state visit sa United States bago po siya nakauwi ng ating bansa. Siya po ay naimbitahan nung in honor of former Hawaii, I guess, Senator Daniel Inouye diyan po sa State of Hawaii. Kung mapapanood nyo po yan, napakaganda po ng roundtable discussion na yan. At ang napag-usapan nga po dyan, ito pong tungkol sa West Philippine Sea na kung saan itong mga Chekwa ay talaga pong ini-encroach ang ating West Philippine Sea. Dito malalaman nyo na itong mga sinungaling, mga illegal alien na mga inchik ay kung paano po tayo bastusin. The arrogance. Kaya tayo ginaganyan kasi sabi nila, the country that is never is stronger than China. So, ibig pala sabihin, pag ang katapat ginaganyan nyo ay isang superpower, hindi kayo makakaganyan. Siguro tatakot kayo kasi papalagang kayo. Kami, wala kaming makabagong mga kagamitan pang military. Wala kaming kakayahan, kaya ginaganyan nyo kami. Mga violator, mga magnanakaw, sinungaling pa, At the same time, mga kababayan, good news po ito sa ating defense, sa ating Navy kasi meron po tayong natanggap, dumating na po yung ating nabiling mga kagamitan. So, doon po yan sa latter part ng ating video. So, unahin po natin itong article na galing po sa Inquirer, Ayan po ang sabi. China's reclamations have come closer and closer to PH. Yun nga po. Yung nabasa ko pong isang article, 3-part series. Sinasabi nila, in plain sight invasion. Sino ang ini-invade ang ating bansa? Sino ang invaders? Mga Chinese. Kaya yung sinasabi ni DND Secretary Gibo Teodoro, sabi niya, expansionist daw ang China. Pero sa akin po hindi. Invader sila, mananakop sila. Pero tayo, hinahayaan lang natin, nakatunganga lang tayo. Parang sabi, come and invade us. Parang ganun. Kasi bakit? Wala Hindi natin kayang ipagtanggol ang sarili natin. Dahil kulang na kulang tayo sa kagamitan. Kulang na kulang tayo sa pagmamahal sa ating bayan. Bakit ko nasabi yung latter part? Kasi may mga kapwa Pilipino pa tayo na kumakampi sa mga hinayupak ng mga illegal alien na ito, sa mga invaders na ito, sa mga liars na ito, sa mga robbers na ito. Di ba makikita nyo? Imbis na kampihan tayo, sa tulong-tulong tayo, ano ginagawa nila? Kinakampihan nila. Kasi mas malakas na bansa, doon sila. Nasaan ang inyong pagiging patriotismo, nasyonalismo? Wala. Kaya tuwang-tuwa po sila Tayo, habang tayo nag-aaway-away, we are so divided. Sila naman slowly encroaching in. Ano ang sabi ng Pangulo dito during that roundtable discussion? Ito po. China's reclamation activities have come closer and closer to the Philippines. According to the President, the nearest location where China is interested in doing an alleged construction is around 60 nautical miles. Kita nyo?
60 nautical miles. That is so visible. Kung saan man po yan, kung sa Zambales man yan, doon kayo pumunta sa isang bayan sa Zambales, you can see them in your eyes, yung how far your eyes can see. That is a 60 nautical miles. I-convert nyo na lang po yan sa kilometer. How many kilometers in 1 nautical miles? Ako, mahirapan akong mag-math. Baka matulad tayo kay Lenlen. Diba? From the country's shore, saan man kayo. Halimbawa, mayroon silang gustong i-reclaim within the 60 nautical miles. Diyan sa ating shore, sa Palawan, sa ang parte ng Palawan, sa Zambales, sa Pangasinan. Di po ba? Saan yan? Hindi po kasi nabanggit dito. No? He also described the construction of the military bases as extensive. Totoo naman. Yung pong mischief, no, isa sa mga ni-reclaim nila yan, no? Ano po, ginawa na nilang military base, airstrip na nila. 3 po na reclaim islands ang kinuha nila sa ating exclusive economic zone. 3 military base din. Tapos ang gusto nila dyan, no? Ang balita nga po, no? Dyan po sa Rusul o yung Inokis Reef, they are swarming. The Ayungin, swarming. 2. No? At base na rin po sa ating mga kaibigan dyan po sa Palawan, no? Na tayo po ay kinekwentuhan lang. Kwentuhan mo lang ako nung nakikita mo dyan. Sabi niya, ayun, nandun sila, oh. Grabe ang ginagawa nila. Ganun po. Kaya shout out po, no, sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Palawan. Yung mga talagang, lang po, citizen natin, ng mga kapwa Pilipino natin na talagang nakaganon sila, eh. Wala po silang magawa, eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, tapatan dapat natin yung Chinese militia vessels nila. Yung mga nangingisda doon, tapatan natin. Diba? Kung kanyonin tayo ng tubig, di kanyonin din natin sila ng tubig. Pakita natin na lalabanan natin sila. Kasi yung ibang bansa, South Korea, pinapalagan sila. Yung Japan, pinapalagan sila. Na pag pumasok sa exclusive economic zone nila, labas kayo, dito! O hindi na uulit, tayo lang talaga ang binubuli nila, eh. Kaya tama po si Mike Abe, Mike Abe shout out. Napapanood ko po yung vlog ni Mike Abe about sa West Philippine Sea. Tayo lang ata, ang binubuli nitong China pagdating dyan sa ating exclusive economic zone. Kasi bakit? Alam ng China na napaka-rich ng ating exclusive economic zone. Gusto nilang nakawin yung resources dyan. Ninakaw na nga nilang 3, eh. Paano pa natin mababawi yan? Ang tanging Diyos na lamang. Lunurin sana sila dun. Sa totoo lang, sana lang, yung 3 inagaw nilang reef dyan, o shoal o whatever, atolls, ginawa nilang base, sana lang, oh Lord, lunurin nyo na po sila, ibaon nyo na po sa tubig, i-reclaim na sana ng dagat yung kanila. Kasi ang tanong dyan, magre-reclaim sila. Tatabunan nila. Saan pupunta yung tubig? Diba? Look at the example of Manila Bay. Okay, nakapag-reclaim kayo dyan. Napaganda nyo yan. Tinayaan nyo ng mga hotel, casinos. Develop nyo ang Manila Bay. But the question is, where does the water will go? At yung mga tubig na pupunta sana sa Manila Bay, kasos binarhan nyo na, saan pupunta yun? Sa ibang mga lalawigan. Sila naman ang masasakripisyo. Sa pagbaha, maski na walang ulan, bumabaha, tumaas ang kanilang water level. Ganon din po sa atin. Kung 60 nautical miles yan, doon sa malapit na shore, kung sa Palawan yan, sa Zambales, sa Pangasinan, kasi yan po ang sakop, eh. Sa palagay nyo ba? Sila ang maaapektuhan sa pagtaas ng tubig? Hindi, ang layo nila, eh. There are 900 nautical miles, tayo. Kung halimbawa lang, Island A, 60 nautical miles sa layo sa ating country shore. Palagay nyo, saan pupunta yung tubig na i-reclaim nila? Di ba? Sa atin. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit sa iba kong vlog. Yung one time na pumunta ako sa northern part ng Zambales, may binisita po kami dyan, nakamag-anak. Pauwi na kami ng Gapo. Siyempre, dadaanan namin dyan pag northern part. Halimbawa lang, galing ka ng Santa Cruz. Yan po ang huling dulo ng Zambales sa norte. Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palawig. Ano pa bang kasunod ng Palawig?
Kalimutan ko, Botolan yata, o Iba, tapos Botolan, San Antonio, San Narciso, San Marcelino, Kabanggan, after Kabanggan is ano? May letter C pa eh. Tapos Subic, Barreto, and then Olongapo. May nakalimutan po akong isa. Castillejos. Doon pa lang po sa isang ating bayan ng San Antonio yata, San Narciso. Baha po eh. Doon sa daanan eh. Correct me if I'm wrong ha. Kasi yun po yung experience ko noong 2017 when I went there. Tanong ako, bakit bumabaha dito? Sabi ko doon sa driver namin. Yun. May nagre-reclaim. Ay, ano nangyari dito? Dati hindi naman ganito. Sino nagsasakripisyo? Eh di yung mga kababayan natin na maapektuhan ng pagtaas ng tubig doon sa ating shore. Di ba? Walang pakialam po ang mga Chino sa environmental impact nung gagawin nila. Bakit? Kasi gusto nilang mag-impose ng presence nila doon military and their economic purpose. Pero hindi naman sila allowed doon. Sa atin yun, biruin nyo, 60 nautical miles, that is plain sight invasion. Invasion yun. They are invading us, sinasakop na po tayo. Papayag ba kayo? Ha? Papayagan nyo ba? O, paano po yan nalaman? Ayan po, kasi ito, sabi dito, Marcos disclosed this information after U.S. Admiral John Aquilino, head of the Indo-Pacific Command, yan po yan sa Hawaii, showed him a model of China's People's Liberation Army base being constructed in the West Philippine Sea. Biruin nyo ha? Military base. Bakit? Wala ba silang military base doon sa bansa nila? At the same time, wala po silang karapatan dyan. Anong ginagawa natin? We are just letting them do it. 'Di ba? Kasi bakit? A country never stronger than China. Yan po tayo, pinabayaan po ng mga previous administration ang ating defense. Wala. Anong ginawa nila? Binaliwala. Pinalamon nila ang kanilang mga bulsa ng kwarta ng taong bayan. Ito, no? Ito ang malaking suliranin ni PBBM ng kanyang administrasyon. Kaya nga sabi niya sa isang article, masakit sa ulo itong West Philippine Sea. Kasi ayaw mo naman pumuntang makipaggera. At sinabi rin ng presidente ng mga magnanakaw na Chekwa na they don't wanna go to war or hot and cold sa anumang bansa. Pero no, maniniwala eh. Sinungaling yung mga ini. Pasad lang yan. Pero anong ginagawa nyo? You are invading us. Dapat talaga magkaroon na dito ng solusyon, no? Ang ating gobyerno. It should be yung outright na sabi ni PBBM. Ito ang gagawin. Kasi sabi ni PBBM lang kay Xi Jinping, let our fishermen fish. Paano na? Ninanakawan ka. Sige, ialaw natin. Pero ninanakawan ka dun. Wala rin. Wala rin yung sasabihin natin dito mamaya. Di po ba, mga kababayan? Nakakagigil ito. Walang nangyayari sa atin. Ito pa po ang sabi ng Pangulo, the nearest reef that the PLA, the People's Liberation Army, have started to show interest in terms of slowly using these atolls, these shoals are as a basis for building bases, really is what they are approaching, have come closer and closer the Philippine coastline. The nearest one is now around 60 nautical miles from the nearest Philippine coastline. Ano po yung nearest Philippine coastline natin dyan? Siguro sa Palawan po yan, no? Correct me if I'm wrong. And this is evolving situation. O, ayan. Ano ang sabi ng Pangulo? Ano sabi ng Pangulo? Ito, sa Philippine News Agency. Ganun din po, dun din po sa roundtable discussion yan sa Daniel Inouye, no? Asian Pacific for Strategic Defense. Philippines won't give up territory in West Philippine Sea. Ayan ha, inulit niya lang po. Inulit niya lang yung sinabi niya. Ha? The Philippines will not cede. Ibig sabihin, hindi po tayo magbibigay. Hindi natin isisuko any territory amid the territorial dispute in the West Philippine Sea and will continue to adhere to international base rule order and strengthen alliance with its partners. Tayo susunod
sa ipinag-uutos ng batas sa internasyonal. Pero yung mga illegal alien, yung mga invaders, yung mga magnanakaw at sinungaling, hindi po sila nag-a-adhere sa international order. Kasi ang alam lang nila, mas malakas kami sa inyo. Pupulbusin namin kayo. Lalaglagan namin kayo ng aming nuke. Di po ba? Yan yung sinabi ng inyong once and mighty president, fallen from grace. Di po ba? Lalaglagan lang tayo ng bala. Kasi yan po yung sinabi ng Chinese ambassador daw sa kanya. Na pag hinayaan daw niyang yung mga US military bases sa atin, lalaglagan tayo ng bala. O nga, nangyari. Pinapasok ni Bongbong. Nilaglagan ba tayo ng bala? Nagkagera na ba? Wala. Ano ang sabi ng China? We don't want to go hot or cold war with any country. Binudol yung inyong once and mighty president fallen from grace ng Chino. And that president also realizes that na niloko lang siya ng Chekwa. But it's too late for him to recover. Kasi bakit? Nanakawan na siya ng lupa. Pero anong sabi ni PBM? He reiterated, inuulit niya. Ito sabi niya, quote, "As I have said before, and I will say it again, the Philippines will not give up a single square inch of our territory to any foreign power. The law is clear and defined by UNCLOS, no, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, and the final and binding 2016 award on the South China Sea arbitration." Correct? At least itong aking ninong na PBBM, the unbothered president, pinangangalandakan niya sa international community that we have the rights, sovereign rights in that West Philippine Sea, that we have the exclusive zone given to us by the UNCLOS and the final arbitral ruling of 2016. Pero hindi po nire-recognize yan. Hindi nire-recognize ng mga invaders, ng mga sinungaling, ng mga budulero, ng mga hypocrites. Di po ba? No? Kakargahan natin ito sa next vlog, mga kababayan. Bakit ko sinasabi yung mga kataga na yan? Ha? Okay? Ito pa, supported by the rule-based international order and our growing partnership, both time-tested and now new ones, we will insist on the preservation of the sovereign and integrity of the country, while working closely with international partners in the bilateral, regional, and multilateral settings in developing rules and processes to address these challenges. Correct. Ang problema lang dito, habang sinasabi niya to, may mga kababayan tayong patuloy pa rin ang naratiba para sa China. Marami po sila. Kasi bakit? Gigirahin lang tayo ng China, kayo wag na, kampihan na lang natin sila, mga unggoy. Kailanman ako, mga kababayan, pro-Pilipinas ako. Pro-Pilipino ako. Yan po ang natutunan ko. No, hindi lang sa magulang ko, kundi sa mga paaralan. Iniibig ko ang Pilipinas. Di ba? Panatang makabayan. Kayo ba? Nagpanatang makabayan ba kayo during your elementary days or high school days? Pag sinusumpa natin yan? O sinusumpa nyo lang? Pero bibig lang. Wala. Hindi siya sinasa puso. Kami po nung panahon namin, sinasa puso namin yan. Kaya nga kami nag-Boy Scout eh. Di ba? O, ganun. May ganun pa. O, meron pang kalabaw na ano dyan, yung handkerchief mo, Boy Scout. Cub Scout, yung gupit ko noon, mukha akong ano, yung ganun, militar, pinagbabatukan nga. Dahil daw pendong ako eh. O, ganun. Pero sinapuso namin yan. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Kayo ba? Kaya niyong sabihin yan? Kita nyo? Kaya nyo bang suportahan itong sinasabi ng Pangulo natin? O ngayon ang tanong, anong gagawin nung PBBM para hindi na tayo makuwanan pa ng lupa ng mga magnanakaw na inchik na ito? Sinasabi mo, they are closer to our shoreline of 60 nautical miles. Ano ang gagawin natin nung? No? Di po ba? O shout out po ulit sa lahat ng mga taga Palawan, ano?
No, nagsasabi sa atin, nandun sila, ayun, kitang-kita. Nangingisda, nagnanakaw ng ating likas na yaman, binababoy ang ating likas na yaman sa ilalim ng tubig. They are the eyewitnesses. Yung mga taga-Sambales dyan, alam din po nila dyan. Sa Pangasinan, alam nila yan. Silang mga apektado ng 10-dash line na yan eh. Lalo na sa Palawan, kumiskis nga po eh. Di po ba? Gusto nila, kunin na nilang Palawan eh, yung bang parte ng Palawan eh. Kasi hindi lang yung mga isda ang marami dyan. Pati yung yaman yan, yung oil, gusto nilang kunin. Ito ang modern day invaders. No? Akala ko tapos na tayong sakupin ng mga Kastila ni Ferdinand Magellan. Hanggang ngayon pa rin. The modern day pirates. Pirates of the Philippine Sea. Ayan po. O mali. Pirates of the West Philippine Sea. The Chinese. Xi Jinping. Ayan. Hayop na yan. Kung ako dyan. Kaya nga po ako slowly boycotting this Chinese product. Hindi na nga ako bumibili ng chow mein noodles. Ang sarap-sarap pa man din nung salted pepper chicken nila. Diyan po sa San Diego, diyan sa National City, saka diyan sa Chula Vista sa L Street. Mahal-mahal nga lang. Pero kita mo, namimiss ko na nga yung salted pepper chicken, no? Kung matikman nyo yung mga kababayan, sarap talaga. Kaso punong-puno ng betchin. Mamatay ka kaagad, punong-puno ng betchin eh. Imbis na may asin na nga, kaya tinawag na salted eh. Tapos malasahan mo pa yung betchin. Kasi pagkakain mo ng isa, antok na antok ka. Di ba? Tapos may mga businessman naman na tuwang-tuwa na magnegosyo sa China. Wala eh. Kasi ini-enable pa din eh. Wala. Kawawa tayo. Kaya sinabihan tayo the insulting word. Hindi ko talaga makalimutan mga kababayan. The country that is never stronger than China. Sinabi po ng retired Air Force nila yun, si Colonel, I forgot his name, no? Pero yung word na sinabi niya, that is very, very insulting sa atin. No? Sana tayo, yung magkaisa tayo. We have to unite with the one common principle. Ipaglaban ng atin, maging makabayan, huwag tayong maging maka-China. Putang inang ng mga yan. Sa totoo lang, puntahan nyo po. Punta kayo dyan sa mga bayan na sinakop ng kanilang 10-dash line. No? Magmasid kayo doon. Makikita nyo ang kasalaulaan. Tuwang-tuwa pa ang mga hinayupak na yan. Bakang iba dyan, mga spy pa kasi may Chinese militia vessel sila. Diba? Hayop. Nagtitik-tik na ang mga gago. Nakakagalit, no? Kailangan ko yatang maglosartan. Ito po ang sabi pa ng Pangulo. No? Eto, diyan pa rin po sa Hawaii, no? Sabi niya, GMA News Online. Growing tensions in West Philippine Sea requires PH-US partnership. Ayos yan. Kailangan talaga natin ng isang giant. No? Kasi giant yung kalaban natin. Hindi tayo makalaban doon. Wala naman tayong isling tulad nung kay David. Di ba? Ayan. Sabi niya, PH-US partnership. Sorry naman sa mga anti-US dyan. Sorry naman kay Amy Marcos. Sorry naman kay Boloy. Di ba? The appointed son of God. Ayun daw. Ang ira. Di ba? Sino pa? Sino pang mga anti-US dyan? Kung anti-US kayo, doon na kayo sa China. Gusto nyo pang lalong apihin tayo ng mga China, mga hayop. Walang hindi makabansa, hindi makapilipino. Wala. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday underscored that the growing tension in the West Philippine Sea has required a partnership with the United States. Ito po. The United States is our oldest and most traditional partner, and that has been in various forms, ongoing over 100 years. And I think it serves us well to remember that the United States is the Philippines' only treaty partners. Correct. The heightening tension in the West Philippine Sea, as we have named it, it is generally known as the South China Sea. The increasing tension in the South China Sea requires we partner with our allies and our friends around the world so as to come to some kind of resolution and to maintain the peace. Correct. Tama naman po, mga kababayan. Hindi pwedeng tayo na lang palagi ang binubuli ng nitong gagon Chekwan na ito, no?
At ganun din po, chinek ko po yan sa website ng Department of State ng United States. Tama naman po. Yun po yung sinisigaw na sentimiento rin ng Department of State regarding the US-Philippines relationship. Na pinagtibay po ang 1951 Mutual Defense Treaty that includes the Coast Guard. No? Kung sakali man may mangyaring di maganda, hinagisan tayo, sila nagsimulang hagisan tayo ng bala, United States will come to our aid. Ang tanong, gaano kabilis? Kasi yan ang kinakatakot ng mga anti-American sentiment. That the United States is a warmonger, hindi iiwanan kanyan sa ere. O, nabasa ko nga po, may nagpadala sa akin, pati yung si Mang Kanor. Yung nabilanggong kalbo na akala mo pag nabilanggo, kawawang kawawa, parang basang sisiw. Nung nakalabas na, akala mo naman mukha siyang yung leon. Hindi na siya mukhang basang sisiw, mukha na siyang agila kasi tapang yan Naiiwanan daw tayo ng Amerika tulad ng ginawa nila sa Ukraine. May pweba ka na iniwanan ng US ang Ukraine? Pumunta pa nga doon si Lloyd Austin reaffirming. Anong sabi ni Lloyd Austin sa atin? Ironclad. Anong sabi ng State Department? Ironclad. Anong sabi ni Ambassador Clarkson? Ironclad. Anong sabi ni Biden? Ironclad. Kung sakaling hindi na si Biden ang presidente, anong gagawin ng bagong presidente kung si Trump man yan? Si Trump, mahal niya ang Pilipinas. Ang tanong, kanila siya kakampi. Mahal niya rin ang China. Yun lang yung senaryo. Pero sabi po sa State Department ng US, hindi ko na makita kasi mga kababayan. No? Ito. Na talagang ironclad commitment po tayo na they will come to our aid. Sabi rin ng China, we don't want war. Ano pang gusto nyo? Di po ba? Gusto nyo lang umalis ang Amerika. Pag umalis ang Amerika, walang deterrent sa West Philippine Sea, ano na? Di lalo tayong sasakupin. Total invasion. Kaya tandaan nyo mga kababayan, yung mga may mga pro-China sentiment, alam nyo na, yung mga politiko na yan. Pagdating po ng election, sasabihin nilang kanilang stance na dyan. Ako na kayo maniwala. Kasi bakit? Mamaya may sasabihin tayo, dadagdag natin yan sa next vlog natin. Okay? So sabi dito ng Pangulo, it requires a great partnership with our US allies. Yan ang number 1 ally natin for more than a century. Di po ba? Eto. Okay? So tatapos tayo dyan. Anong sabi ng Pangulo? We will not cede. Hindi tayo magpapaagaw. Hindi natin isusuko ang anumang lupa dyan sa West Philippine Sea during his time. Mangyari na ang mangyari. Pero yan ang sabi niya. Tandaan nyo yung sinabi niya. Kung sinungaling siya, and then sinungaling siya. Niloko lang tayo. Pero tatandaan ko yan. Panindigan mo yan nung. Kung hindi, yari ka sa amin. At also, it requires a great alliance partnership with our partner, the US. Okay, ano pa? At sabi niya, lumalapit po sila sa ating shoreline. 60 nautical miles, nandoon na sila. Pag lumapit pa yan ng 40, barilin nyo na yun. Invasion na po talaga yun. Invasion na. Hindi po yan yung sinasabi ng 10-dash line. Wala pong legal binding yung 10-dash line nila o whatever dash line nila. Dapat yan, pinapalupot sa kanila yan. No? Eto po, mga kababayan, sinasabi ko sa inyong good news, yung lalo pang dapat pagtibayan ng ating defense. No? Eto po, Philippine News Agency, no? Philippines received 2 more gunboats from Israel. 2 po. No? Ayos yan. Ito siguro, pang Navy to, di ba? The Philippine Fleet announced Sunday that it received 2 more fast attack interdiction craft platforms known as the Aero-class gunboats from Israel. At least, na-delivered na po. Kailangan natin yan. The gunboats were delivered Saturday through General Cargo Ship Cogra Royal and now at the Commodore East Posadas Wharf in Cavite City for enhancement, maintenance, and training. Ayun po ang sabi ni spokesperson, no? Philippine Fleet spokesperson Lieutenant Giovanni Badides. The platforms will be commissioned as Philippine PG? Philippine Gunboat 906 and Philippine Gunboat 907
under the Acero class patrol vessels of the Fleet's Littoral Combat Force. Pasensya na po. Malabo na talaga mata natin. Ayaw ko namang mag-reading glasses. Ano po ako? Bothered ako doon. The delivery is part of the FAIC acquisition project of the revised AFP modernization program Horizon 2, contracted with Israel shipyards, which includes a total of 9 platforms. 9? Aba, may 7 pa. And the transfer of technology to bolster the Philippine Navy's shipbuilding capability. Meron 9 sabi niya, 9 platforms So therefore, may 7 pa. Ang gusto rin ni DND Secretary Gibo Chodoro, magkaroon tayo ng local manufacturing of this mga barko diyan po sa Cebu. Kung maalala nyo, kung napanood nyo yung ating vlog dyan, no? Nangangarap po siya. Sana mangyari na po yung para ang atin na lang bibilhin ay yung mga computer, technological advancement sa onboard equipment. Di po ba? Tulad niyan, yung mga computers, mga missiles, ganyan. Pero yung mismong barko, atin na, locally made. Dami pang trabaho ang mga Pinoy dyan. Sana magkatotoo na po yan. Diba? With the delivery and pending commissioning of PG 906 and 907, the Philippine Navy has now 6 Acero-class gunboats. The first 2 Acero-class gunboats, BRP Nestor Acero and BRP Lolinato Toong. Anong pinangalan niyan? Siguro militar po yan. Were delivered in September 2022 and commissioned in November of the same year. The third and fourth FAIC's BRP Hener Tinangag and BRP Domingo de Luna were delivered in April. Ang dami na pala. 6 na to. Deliveries makes another milestone in the fleet's resolve of reinforcing the country's littoral coastal defense with modern fast patrol combat vessels that have proven to be highly reliable in addressing current and emerging threats and transnational crimes. Correct. The remaining 3 Acero-class gunboats are expected to be constructed and delivered within the next 2 years. So, 2025. Ayos yan, Maganda yan. Okay? So, yan po. Good job po, Sana dumating na pa yung iba pa. I think Korea rin, May binibuild sila, Fast boats po ito, Kaya pwede ito. Kaya nga po maganda mga kababayan, sa during ating RORE mission sa Ayungin, ay palibutan nyo na po. Kasi tayo pinapalibutan nung kanilang mga Chinese militia vessels saka yung kanilang Navy, Coast Guard Palibutan nyo rin yung ating resupply mission doon, Saka yung mga islands natin diyan, tambayan nyo na rin po tulad nung ginagawa nila para hindi sila makalapit. Tambayan nyo. Bili ng maraming barko. Saka yung, kung pwede nga po, suggestion, yung mga mangingisda natin, mag-volunteer. Rotation. Mga mangingisda, bigyan nyo po sila, Pangulong BBM, bigyan sila mga bangka. Diba? Gago yung mga yung chinchik na yan Diba? Yan lang po mga kababayan, At least meron tayong, bagong 2 gunboats, Ayan. Sabi rin ng Pangulo, walang isusukong lupa. At kailangan natin ng matinding alliance sa ating mga partners para po at least hindi tayo maagawan ng lupa ng itong mga invaders, mga sinungaling, mga magnanakaw na mga inchik. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.